So, what's up? Again, mga kapagong. So, tayo ngayon ay papunta sa San Pablo to attend, no, wedding ng ating bayaw. Sa San Pablo siya. So, mahaba-haba ang ating babiyahin ngayon. Medyo tanghali na. Tinanghali tayo ng gising. Alright, it's alright. Hindi na ganun kainit pagka ganitong panahon dahil December na. I mean, Q4 na ng taon. So, hanging amihan na yung nagdadala sa atin ng flow of air. Flow of air. Yun mahirap, sir. Mahirap pag wala tayong side mirror, no? So ayun nga, it's been 2 weeks since nakapag-upload tayo yata. Kanina pala, may nakita tayo na isang biker na sumabog yung kanyang dalang bigas. Ang plano niya pala sa bigas ay dadalhin sa bayan, ipapagiling at para gawing ng kanilang baby. Hindi ko alam kung pamangkin niya, kapatid niya, o anak niya mismo. Sumabog siya sa gitna ng kalsada kanina, malapit sa sports complex. So, nakakatawa naman guys, kasi merong mga huminto, kagaya natin, si kuya na driver, tricycle driver. Tapos yung isang nakakotse, shout out sa'yo, sir. Talagang huminto ka, no? Yung mga naunang kotse, hindi siya pinansin hindi lampasan lang siya. Pero ikaw talagang nakita ko, tumabi ka, tumindo ka, lumapit ka sa akin, tinulungan mo kaming magsandok ng bigas sa lupa. Shout out sa iyo, sir. Pagpalain ka. Pati yung tricycle driver, talagang hindi siya pumayag, no, na hindi namin madampot yung bigas sa lupa. Siguro mga ano pa yung bigas, mga nasa ilang kilo pa yun. Siguro mga 2-3 kilo pa yung dinampot namin sa kalsada. Kasi nung nakita ni kuya na huminto kami, umalis siya. Alam niyo yun, nahiya siya kasi, di ba, alam naman natin mga Pilipino pagka ganoon, mahabagin. So, pero new age na ngayon, no, we need to help each other. Hindi natin alam, kagaya nun, gagamitin papakilo niya, papagiling niya pala yun sa bayan para gawing ng baby. So inabot na naman namin siya. Sana pambili niya ng gatas ng baby, wag na Hindi ko na siya ikinontent kanina kasi syempre, di ba, hindi naman tayo kagaya ng mga nagpa-poverty porn. Tapos may background music. Anyway, kinikwento ko lang kasi natutuwa ako dun sa dalawang huminto. Nakasama kong nung bigas sa semento, lalo na dun sa nakakotse. Kasi tayo, hindi ko naman ikakaila na ako ay galing sa naranasan ko yung magutom. Naranasan kong walang kainin, kaya yung ganung bigas, sayang yun. Baka mamaya huling pera na nila yun para ibili ng bigas,
Di ba? Sinasabi lang ni kuya na pang-am, pero hindi natin alam. So it is always better to help people out, ano, regardless of the situation, lalo na pag ganun. Ito lang ang hinanakit ko sa government natin eh. Yung mga dapat mapuntahan ng tulong, yun yung mga hindi napupuntahan. My God. Yan 4-piece na yan. May kakilala tayo, no, na government employee dati. Dati siyang government employee. Actually, barangay employee siya dati. Hindi na lang siya barangay official pala. Alam niya yung mga nangyayari dyan sa 4-piece na yan. Sinasabi nila, pagka malapit ka sa kawali, maulingan ka. Pero pag malayo ka, hindi ka maulingan. Guys, isipin mo yun, na dapat patas siyang ipinamimigay ni government. Yan ang nakakahinanakit eh. Yung mga tunay na mahihirap nating mga mamamayan, yun yung mga hindi naaabutan ng tunay na tulong. At yung mga hindi naman na dapat tulungan, dahil kaya na lang man nilang tumayo sa kanilang mga paa, tinutulungan pa. Pinangsusugal lang, kagaya na sa balita. My God, yung balita dati, so sana talaga sana talaga mabago yung sitwasyon na ganyan sa atin sa Pilipinas. Hindi ko naman masabing matatanggal na ang korupsyon, kaperte na yan ng government. Kahit sa ang bansa may korupsyon. Anyway, yun, naikwento ko lang. Shout out dun sa kay kuya na naka-tricycle, at saka kay sir na naka-kotse na huminto at tumulong. Ang sarap tingnan. Different type of persons, no? Nagtutulungan, nakakatawang makakita, nakaka-inspire na gumawa ng tama. Like kung sinasabi, gumawa po tayo ng tama. Hanggat kaya natin, doon lang tayo sa tama. Sinasabi ko nga dati, pag sa trabaho, at least di ako nagsinungaling. Sinabi ko yung totoo. So ayun, nangyari kanina guys. Gusto ko rin palang i-shoutout yung aking kaibigan, si Mr. Rebato, si Mr. Jimbim Rebato, na hindi na nagpaparamdam sa amin. Brad, nagbago ka na. Nagbago ka na, brother. Good job. Hindi ka na natagay kasama kami
Umuiwas ka yata eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Lagi ko sa'yo sinasabi. Itigil mo na yung pag-overtime. Nakakasira ng pagbabarkada yan. Joke lang. Struggle is real. Naintindihan naman namin. No? Lalo na pagka rush hour dyan sa FPIP. Sobrang traffic. Mahirap ka nang dayuhin kasi ngayon, brother. Ang layo na ng inyo. Hindi na katulad dati, ang daling daanan. Pakalapit. Kaya hindi na kami nakakadayo. Sakit ng likod ko. Tamang-tama yung nabili ko palang visor. Magkaganitong mainit. Naka-dark smoke tayo na visor para sa ating KYTTT course. TTTT course. Pag ganito kainit, maalamlam sa mata. Hindi sobrang init. Kaso nawala yung net. Spotify ko. Teka, tabi tayo. Okay, tingnan natin kung may mga naka-shuffle naman. Ngayon ko lang napansin tong bagong kabuyo na parol. Paparol ni Mayor. So Mr. Rebato, shoutout sa'yo. Pauga ka naman. Tagal ka na naming hindi nakakasama. Mukhang nagagalitan ka ng iyong asawa. Dapat yan pinapalitan mo na eh. Dapat pinapalitan mo na yan si si Mrs. Rebato eh. Shoutout sa'yo, Anilin. Ikaw yata ang hindi napayag na hindi pinapayagan si Mr. Rebato eh. Kaya hindi nakakasama sa amin eh. Tayo dyan. Ngayon kung ganun nga ang sitwasyon, nakaw Jim, naintindihan ko na bakit di ka na nainom. Gugulat naman ako dito. Magkano yung kinikita nila per day? Mas malaki pa sahod nyo sa akin eh. Ngayon pa nga lang kinakabit. Ngayon ka. Uy, overtake ng overtake. So ayun mga kapagong, hindi tayo
nakapag-vlog sa SM. Pinag-intay tayo doon ng mga, hindi naman, nagpunta tayo sa admin para magpaalam, para makapag-vlog sa loob ng SM. Kaso mo, mukhang busy yata yung taga-admin. Hindi ko na tinuloy. So, maybe next time. Ito, may pila sa exit. O, dun. Bakit? Ano meron? Ko, init. Basta ang pawis yung ano natin. Ha? Bawal pumasok dito? Dito na. Dun sa roundabout ulit. Ayan ang traffic. Bawal daw doon sa Rico. So iikot ka ulit. Gusto ko ng Angel's Burger.